Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Another day. It's Wednesday morning. Oh, hallelujah. You are so good to us, Father. Thank you. Thank you at kami ay nagising upang ikaw ay aming pasalamatan. Upang ikaw ay muli namin ipakilala sa sanlibutan ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. At ako ay muling nagising upang ikaw ay pasalamatan, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay itaas. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa mabuting pangatawan, Lord. Dahil gising ulit ako dahil sa kabila ng kapagudan ng aking katawan. Ako ginising mo, Panginoon. Sinatulog at ginising, Panginoon Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. God is great. We praise the Lord sa kanyang kabutihan. Salamat, Lord. Napakabuti niyo po, Panginoon. Ayan. Welcome dito sa ating live, mga katindisas. Huwag kalimutang i-love and share ang ating live. Love and share tayo, mga katindisas. $20 na ang nag-share, pero 10 lang ang nag-love. It's Wednesday. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. God is great. Ayan, so ito ang ating Word of God. I am convinced that nothing can separate us from the love of God. From the love of God. Romans 8:38. From the love of God, yun siya. No, mga katim Jesus? So, walang pwedeng magpakahiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, kumusta kayo dyan, Team Jesus? Welcome dito sa ating Team Jesus School of Faith. So, ngayon ay September 3 na. At magkaroon tayo ng graduation sa unang taon ng ating School of Faith.
by December. Hindi pala December, kundi by January, the Lord willing, 2026, ay magkaroon tayo ng graduation at malaman natin kung sino ang mag-graduate sa taong 2026 sa unang taon ng ating daily Bible study. Oh, hallelujah. So, welcome dito sa ating live. Salamat sa inyong paghihintay, pagtsatsaga na hintayin na mag-umpisa ang ating live dahil si Tita Vits ay pagod na pagod talaga ako Lunes at Martes at nakatulog ako ng maaga, nakalimutan ko, hindi ko pa pala na upload sa YouTube yung ating mga Bible study, kaya in-upload ko muna ngayon ang September 1 at saka September 2. Ayun. At, okay, praise God, salamat sa Diyos at tayo ay nandito na naman. So, welcome Team Jesus members, welcome joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Ngayon ay September 3, 2025, Wednesday morning dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. So, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu. At maraming salamat dyan sa Team Jesus members na nag-share ng inyong mga testimonies. No, ito'y nagpapalakas sa amin at maraming salamat dahil yung nagkakaroon na ng improvement yung ating mga testimonies na kung saan ay gumingiti na tayo, no? We have to rejoice no matter what situation meron tayo. Nakangiti na tayo at praise God. No, marunong na tayong mag-praise God at marunong na tayong ngumiti at mag-rejoice sapagkat ang ating testimony, mga ka-Team Jesus, ay rejoicing ang tawag nun. Victory natin yun eh. Kaya nga tinatawag nating testimony. Ibig sabihin nun, tapos nang nangyari sa ating mga buhay, sinubok tayo ng kaaway ng Diyos, tapos dahil naniwala tayo sa kay Panginoong Jesucristo, pinanghahawakan natin ang kanyang salita, kaya hindi tayo nawala ng pag-asa, pinanghahawakan natin yon at binigyan tayo ng pagtagumpayan natin ang pagsubok na yan. Yan, kaya nga naging ang tawag natin doon ay testimony. Okay? So, sana'y naintindihan ninyo ang pakahulugan ng testimony. Tapos ng pangyayari yan na nagdahil sa iyong pananampalataya dahil mayroon kang pinanghahawakan na salita ng Diyos at kaya napagtagumpayan mo ang sitwasyon na yan, mga ka-Team Jesus, no? Kaya naging testimony yan. So, kung wala kayong testimony, o sabihin nyo lang, wala akong testimony, Tita Vits, okay. Hindi sa pilitan yung testimony, mga ka-Team Jesus. Nasa sayo yan sapagkat ikaw, pag nagtitestify ka, mga ka-Team Jesus, ibig sabihin nun, you are proclaiming the power of God in the name of Jesus sa buhay mo at hindi sa ibang tao. At maaring sa pamamagitan ng iyong testimony ay marami kang mga taong napabago ang mga buhay nila nang dahil sa buhay mo rin. Kaya investment mo yan sa langit. At walang magpipilit sa iyo dyan kung ano ang gusto nyo o hindi. It's your choice kung gusto ninyo o hindi. Okay. Kami dito ay facilitator lang. We are encouraging you to do that. Pero kung ayaw nyo, let it be. Dahil ang reward natin dyan ay wala dito sa lupa. Ang reward natin dyan ay nasa langit. Investment natin yan sa langit. Okay, so magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya.
ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Praise the Lord. Hallelujah. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Father God. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Yes, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Panginoong Espiritu, Banal na Espiritu. Kami po ay naniniwala sa isang Diyos na may tatlong persona, one God in three persons. Oh, hallelujah. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Salamat po at nandito na naman kami sa iyong live. Salamat po sa iyong provision, sa internet connection upang kami ay makapag-live, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Tulungan mo po kami na maging maayos po ang aming connection, na hindi po magkaroon ng interruption, Panginoon, na ikaw po ang gagabay sa bawat isa. Itong live na ito ay sa inyo po, at dinideklara namin na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, na ito po ay maayos po naming marao sa araw na ito, Panginoon, na mayroon kaming matutunan at lalo pang lalawak ang aming pag-unawa sa iyong mga salita at ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah. Nandito kami, Panginoon, nagpapakumbaba po sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Ikaw ang aming Diyos na aming tagapagligtas. Oh, hallelujah, Jesus. Tulungan mo po kami, Lord. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga bibig, ang aming mga ikinikilos, na ito po ay maging kapuri-puri sa inyong harap, sa harap ng Diyos Ama. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na napapagod po kami, Panginoong Diyos, dahil sa aming mga ginagawa o anuman pong overwhelming naming mga trabaho.
Subalit, Lord, naniniwala kaming hindi kami nag-iisa. We can do all things to Christ who strengthens us. So, hallelujah. Kaya namin gawin ang mga bagay na ito dahil hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord Jesus, sa iyong kalakasan sa panahon ng aming mga kahinaan. Ikaw ang aming lakas. Oh, hallelujah. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Kagaya rin po ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong patuloy na nanalait sa amin, sa mga taong patuloy na pinababa ang paningin ng iba sa amin, Lord, lalo na sa aming mga pananampalataya sa iyo na pinagtatawanan nila kami, na iniinsulto. Panginoon, patawarin mo po sila, Lord, dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Panginoong Diyos, katagpuin mo sila, Lord God, at hayaan mo pong maranasan nila ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, O Diyos. Lahat po, naniniwala kaming vengeance not ours, ang mga paghihiganti ay hindi sa amin, kundi sa inyo, Panginoon. Kaya ikaw po ang bahala sa mga buhay ng mga taong ito, Lord, na nasa kadiliman at hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoong Diyos. Sustain us with your grace, O Lord Jesus. Nang sa ganoon ay mairaos namin, Lord, ang bawat araw na humaharap sa mga pagsubok sa buhay. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. Maraming salamat po at we welcome your Holy Spirit in our midst today. As you said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, we believe that the King is in the room. We believe that the King is in our households. Sa mga bahay ng mga kaanakan mong nandito ngayon sa iyong live, Panginoon, ang iyong presensya, ang aming pinaniniwalaan na nasa kanilang kalagitnaan, nasa kanilang mga buhay, nasa kanilang mga pamamahay, maging sa kanilang mga pamilya. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoong Kristo, sa iyong kabutihan. We welcome your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasama ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa oras na ito, Lord, na ikaw lamang po ang mapurihan at walang iba, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling sa pangalan ng Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Ayan. So, nandito na tayo sa isa ng inyong mga Biblia. So, maraming salamat dyan sa mga nag-share at nagpadala na ng kanilang mga
testimonies. So, pinakikinggan ko muna yung inyong testimonies bago ko pinupost at malaman ko kung ano ang content, at maraming salamat dahil napagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok na ibinigay ng Diyos sa inyo, no, sa bawat araw. So, natutuwa naman ako kahit napagod ako ang katawan ko, but I'm doing this for the Lord. I'm doing this for the Lord. For the Lord. To God be the glory. So, maraming salamat dyan kay Sister Abigail at saka kay Sister Angeline dahil mabilis silang nagbigay ng kanilang mga testimonies. So, ngayon ay yung September 2 ay kay Sis Abigail, ang September 3 ay kay Sis Angeline. So, ipopost ko pa yung kay Sis Angeline. So, maraming salamat dyan sa inyo. God bless you, mga kapatid, sa inyong pagbibigay ng panahon at upang maibahagi ang inyong mga testimony, ang mga tagumpay ng inyong mga buhay ng dahil sa inyong pananampalataya. Oh, hallelujah. Okay, so dito na tayo mga ka-Jesus. Saan na ba tayo? 9192. So, kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu tungkol sa pagiging bagong buhay natin, mga ka-Jesus. So, kung tayo ay na-born again Christian na tayo, di ba? So, we call ourselves born again Christian. Na ibig sabihin nun ay binago na tayo, muli tayong nabuhay nung tayo ay tumanggap kay Panginoong Jesucristo, naniwala tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos Ama sa John 3:16, no, mga ka-Jesus, ay at tinanggap natin si Panginoong Jesucristo at tayo ay nagpabaptismo sa tubig, kaya naging silyado tayo sa noo ng banal na espiritu. We are sealed by the Spirit of God and covered by the blood of Jesus. So binago ng Diyos ang ating mga buhay, kaya wala na tayong mga kasalanan na mga mga tukso na galing sa mundo na yun bang sa dati ay mag-umpok-umpukan, magchismisan, ano pa man dyan, mga Diyos-Diyosa natin na nagsisimba tayo ng mga dibolto, kung ano-ano pang mga bagay na mas binibigyan natin ng panahon kaysa sa panahon natin para sa Diyos. Ayan. So, wala na tayo ng mga ganyan, no? Nagbagong buhay na tayo, mga ka-Jesus, at nang dahil doon ay sinisiraan tayo ng ating mga dating mga kaibigan. So, balit, kahit sinisiraan tayo, ay nagpapatuloy pa rin tayo at ginagawa natin ng mabuti itong mga taong ito, no? Para sa ganoon ay makilala nila si Panginoong Jesucristo. So, we overcome evil with good, mga ka-Jesus. Oh, hallelujah. So, dito tayo sa chapter 4 ng 1 Peter, verses 7 to 11. Yes, verses 7 to 11 lang tayo dito, mga ka-Jesus. Ngayon ay 9:3:25. Okay. Gamitin ninyo ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Ito tayo. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya, pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala
ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. Upang mapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Hesukristo, makapangyarihan siya at karapat-dapat purihin magpakailanman. Amen. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa oras na ito, sa araw na ito. Gabayan mo kami upang maintindihan namin ang nais mong iparating sa bawat isa, at ito po ay magpapatatag sa aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at masunod namin ang kalooban ng Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Okay, andito na tayo. Ang mga kaloob na mga gifts ng ating Panginoong Jesucristo, mga ka-Team Jesus, no? Yung mga gifts na yon, tandaan natin, bawat isa sa atin ay mayroong katawagan. Hindi lahat ay guro. Hindi lahat ay pastors. Hindi lahat ay preachers. Tayong lahat, pero tayong lahat ay evangelist. Ibig sabihin ng evangelist, tayong lahat dapat ay mayroong tinatawag na kakayahan na mag-invite, kakayahan na magbahagi sa salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan na libre. So, anong sabi dito? Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at ng walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. So malapit na. We are on the end times. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang rapture. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin ang pagbalik ni Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi dito, pigilan natin ang ating mga sarili upang hindi tayo makagawa ng masama. Nang sa ganoon, walang hadlang ang ating panalangin o ang ating prayer. So kung tayo ay humihingi, nagpipray tayo na ganito, pero mayroon tayong nagawang kasalanan, hindi masagot ng Diyos yung ating prayer dahil mayroong hadlang. So dapat na walang hadlang. Kaya nga kung ang ating mga puso ay dapat na maging maging pure. Dapat kung ano man yung mga masasamang nararamdaman natin para sa ibang tao, para sa isang kapatid, para sa ganyan, ay makipag-usap tayo ng diretsuhan sa kanila o kausapin natin sila, i-message natin sila, sis, alam mo ba na masama ang aking pakiramdam sa iyo dahil ganito, pero mahal kita dahil mahal ko ang Diyos. Ganon, dapat maging tapat tayo sa isa't isa. O, ang sabi dito, mga ka-Team Jesus, no? Sapagkat kung mahal mo, ayan, walang maging hadlang sa panalangin ninyo. Higit sa lahat, yan ay nasa 1 Peter chapter 4, verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. So, magmahalan tayo sa isa't isa, mga ka-Team Jesus. Sa makatuwid, hindi naman natin yan naiiwasan na may mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng pagtatampo, maaring sa pagbasa lang natin, na misinterpret natin yung kanyang mensahe, yung kanyang message, or whatever, yung narinig mo. So may mga pagkakataon na may misinterpret natin at tayo ay nasasaktan, ay nagtatampo. Yung mga nasasaktan na yan, yung mga pagtatampo na yan, tandaan natin, hindi sa Diyos yan. Yan ay sa demonyo. So yun ay mga tukso natin na upang mawala tayo sa presensya ng Diyos at huwag nating hayaang mangyari yun.
Kaya kung may mga ganyang pagkakataon, mas pairali natin ang pagmamahal ni Panginoong Hesukristo sa atin, kaya no one can separate us from the love of God. So, kahit ano pang mangyayari sa buhay natin, ang sabi doon sa salita ng Diyos, diyan sa ating daily Bible reading, nandoon, no, nakikita ko yun, nasaan na yun? Nandito sa ating Facebook. Yan ay isama natin yan dahil magkaugnay sila. Yan ay nasa Bible verse of the day. But we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way but not crushed, perplexed but not driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed, always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Ayan, so yan ay nasa 2 Corinthians 4:7-10. 2 Corinthians 4:7-10. Tingnan natin, 2 Corinthians, idagdag natin yan dito sa ating Bible study, 2 Corinthians 4:7-10. Basahin muna natin, dahil ang sabi ng Holy Spirit, isama mo yan. Yes, Holy Spirit. Tandaan natin, ako ay tagasunod lang. 4 Corinthians 7-10. Ayan 7. Nasa amin ang kayamanang ito, ngunit tulad lang kami ng palayok na pinaglalagyan nito para mapakita na ang hindi mapamarisang kapangyarihan na nasa amin ay mula sa Diyos at hindi sa amin. Sa aming pangangaral, ginigipit kami sa lahat ng paraan, pero hindi kami nalulupig. Kung minsan kami ay naguguluhan, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa. Maraming umuusig sa amin, ngunit hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kung minsan sinasaktan kami, ngunit hindi tuluyang napapatay. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan tulad ng nangyari kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming buhay ay makita rin ang buhay ni Jesus. Lagi kaming nasa bingit ng kamatayan dahil sa paglilingkod namin kay Jesus, para sa pamamagitan ng aming katawagang may kamatayan, makita ng lahat ang buhay ni Jesus. Maaaring mamatay kami dahil sa aming pangangaral, pero ito naman ay nagdudulot sa inyo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So, may kaugnayan yan dito, mga ka-Team Jesus, sa ating pinag-uusapan ngayon, na kung saan gamitin ninyo ang kaloob na ibinigay ng Diyos. So, ayan, ang sabi dito, gamitin, yan ay nasa 10. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. So, sabihin mo, ayoko nga mamahagi sa salita ng Diyos. Ayoko nga, basta kay Kristiyano na ako. Tama na yun sa akin. Hindi yun pwede. Kasi tingnan ninyo ang mga nauna na sa atin. Tingnan ninyo yung mga disipulo ni Kristo. Tingnan ninyo si Apostol Pablo.
ang kanilang mga buhay ay nasa bingit ng kamatayan nang dahil sa kanilang mga katawagan. Hindi tayo naging Kristiyano na tagapakinig lamang tayo ng ganyan. Araw-araw nandito tayo, punong-puno na tayo. Pag nakakita tayo ng mga taong sa tingin natin ay mga masasama, ang iniisip natin ay mga demonyo, ay mga masasama, mirisi at nangyari sa inyo yan. Hindi yun ang mga Kristiyano, mga ka-Team Jesus. Ang bilang mga Kristiyano, dumadaan tayo sa paghihirap, dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa pagtitiis. Kung ang mga paghihirap na ating nararanasan ay nang dahil sa ating pananampalataya, din yan ang sinasabing, magalak tayo, let us rejoice. Pero kung ang mga paghihirap na ating nararanasan ay nang dahil din sa ating mga kasalanan, yan ang sinasabi nating mirisi, dahil ginawa mo ang kasalanan na yan. That is the consequence of your sin. Kaya ka naghihirap ngayon. Kaya ka, you are suffering because you decided to choose to follow the enemy instead of choosing to follow the Word of God. Yan ang consequence ng kasalanan mo. Subalit kung naghihirap ka, napipersecute ka, pinagtatawanan ka, dahil sa pananampalataya mo, yan ang sinasabing rejoice. Pinagpapala ka, di ba? Oh. So, ang bawat isa sa atin ay mayroong katawagan. Hindi pwedeng nakaupo lang tayo dito, hindi pwedeng basta araw-araw ako ay nandun sa Bible study at ganito. No. Ang bawat isa ay mayroong katawagan. Saan ka tinatawag ng Diyos? Yan ang hilingin mo. Dahil hindi pwedeng hanggang nakaupo ka lang. Nakaupo ka lang, nakikinig ka lang, araw-araw nakikinig ako. Ano ang naging kilos mo? What is the action of your faith? Oh? Nasa nabingit ng kamatayan sila. Iniipit sila. Pero sila ay nakalampas. Dahil pinapakita doon na bakit sila nagtagumpay? Bakit kahit na grabe ng ipit sa kanila, grabe ng persecution, nananatili pa rin ang kanilang pananampalataya, nananatili pa rin silang malakas, nananatili pa rin silang nagpapatuloy, press on, push, pray until something happened. Oh, nananatili pa rin sila. Para maipapakita na hindi sa pamamagitan ng ating mga kakayahan ay nangyayari ang mga bagay na ito, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng sarili nating kagalingan. Bawat isa ay may katawagan na sinasabi dyan sa salita ng Diyos. Ngayon, anong katawagan mo? Kayo ay ini-encourage na palawakin ninyo ang inyong mga paningin, maging sensitive kayo sa pangangailangan ng iba, lalo na sa pangangailangan ng mga batang ulila, mga bata. Hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin nun? Mga batang ulila sa mga magulang. Bata. Okay? So, yan ang focus natin. Ang Panginoon ay naghihintay lamang kung sino-sino itong mga taong itong tumanggap sa katawagan na yan, na magkaroon ng burden para sa mga batang ito, na wala, namatay ang mga magulang, ang ina, ang ama. Walang-wala. O kaya iniwanan ng totally ng mga magulang na ito kung saan na pumunta ang mga magulang na ito. Tayo dapat ang lilingap sa kanila. Tayo dapat ang maging mga magulang nila. Pero ilang buwan na nating hinihikayat ang bawat isa na kung mayroon tayong makita, wala pa rin hanggang ngayon.
So, anong ginagawa natin bilang mga Kristiyano? Anong ginagawa natin? Parang tayo-tayo lang eh. Parang tayo-tayo lang na masaya na tayo na nandito tayo sa Bible study, mayroong fellowship natin, may ganun. Masaya na tayo eh. Hindi ganun ang Kristiyano eh. We have to go out from our comfort zone at lumabas tayo sa mundo at ibahagi ang salita ng Diyos. Kahit nga sa ating Bible study, sabi ng Holy Spirit, sila lang naman dyan, wala naman silang invites. Forfeited ang Bible study. Bakit? Kasi, ang purpose ng community Bible study na nandyan sa inyo ay para ang inyong mga kapitbahay ay ganyan, ay ma-encourage ninyo to join you to hear the Word of God. Wala. So, anong gamit ng Bible study na yan? Sabi ng Holy Spirit. The Holy Spirit is rebuking us. Hindi nyo ba naintindihan yun? O kaya, manhid ang mga puso natin na tayo ay naging kontento, tayo ay satisfied na lang na nandito na tayo, na ito na ako, ligtas na ako, ganito. Wala tayong burden sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay dito, sa ating mga pinsan, mga magulang, sa ating mga kapatid, o saan. Wala tayong burden. We are just contented. Relax na tayo ay ligtas na. No, it's not. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, ang tunay na mananampalataya ni Kristo, ay kagaya ng mga sinaunang mananampalataya ni Kristo. Hindi sila naging kontento na nakaupo lang ng ganyan at okay, Kristiyano na ako at ganyan. Hindi sila. Nagbubunga sila, mga ka-Team Jesus. May bunga. May bunga. Okay? May bunga itong mga kapatid na ito, mga ka-Team Jesus. Hindi sila kontento na hanggang doon na lang. Okay, Kristiyano na ako. No. May pananampalataya ka. No. Ang pananampalataya na walang bunga o walang ikinikilos, yan ay useless na pananampalataya. Dahil sapagkat kagaya ng mga nauna na sa atin, ang kanilang mga buhay ay ibinuhis nila alang-alang na makilala si Panginoong Hesukristo sa mundo. Dahil kung ang kanilang mga buhay noon ay hindi nila ibinuhis, mamatay man ang kanilang mga katawan, subalit nagkakaroon naman ng buhay na walang hanggan, itong mga taong ito na nakakilala sa katotohanan. Sino ngayon ang gagawa ngayon yan sa kasalukuyan? Ngayong sabi dito sa salita ng Diyos, malapit lang matapos ang mundo. At maging kontento lang ba tayo na nakaupo lang tayo na ganito, ganyan? Pag nagbabible study, kayo-kayo pa rin, tayo-tayo pa rin, nagbabible study, kontento na tayo niyan? Tandaan natin, may iba-iba tayong katawagan. Kaya nga nakikita natin dyan sa ating mga Bible study kung sino-sino yung mga tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo sa pagtuturo, dahil makikita natin yung anointing ng Holy Spirit sa kanila na tuloy-tuloy silang nakikipag-usap. Kagaya, halimbawa, sa akin dito, kung napapansin ninyo mula sa simula hanggang sa matapos yung Bible study natin, tuloy-tuloy ang pananalita ni Tita Bets. Bakit? Sapagkat ako'y naniniwalang busis lang ako at hindi ako nagsasalita, kundi ang banal na Espiritu. I surrender to the Holy Spirit everything. Impromptu itong ginagawa natin, mga ka-Team Jesus. Wala akong pinag-aaralan, wala akong binabasa dyan sa harap ko. Kung hindi kagaya doon sa mga newscasters, di ba, na mayroon silang nakaharap dyan sa camera, nasa kanilang camera yon na magbabasahin nila ang ganun-ganun. No, dito sa atin, wala. Kagaya din ng mga facilitator natin sa Bible study.
See? Na maaring impromptu, pero makikita mo ang pananalita nila na tuloy-tuloy, na ganito, ganyan, yung anointing ng Holy Spirit sa kanila. Pero sayang ang mga anointing na yun, mga ka-Team Jesus. Kung wala tayong mahihikayat, ma-encourage, ma-harvest sa kaharian ng Diyos na mga kaluluwa na tayo-tayo lang. Sayang. Doon ba sa inyong fellowship, Team Jesus, Hasaan, Bukidnon chapter, ay meron ba kayong na-invite mga kapamilya ninyo dyan? At sila ba ay tumanggap kay Panginoong Hesukristo? Naintindihan ba nila ang kabutihan ng Diyos at napatanggap ba ninyo sila? No? Useless ang pagiging Kristiyano natin kung hindi tayo nagbubunga. Dahil naalala ninyo yon? Naalala ninyo yung sinasabi sa salita ng Diyos na yung fig tree na ang yabong-yabong niya, very religious ang fig tree na yun, ang taong yun very religious, akala mo naman pero walang bunga, very religious lang, subalit sa katotohanan walang personal na relasyon sa Diyos, na relasyon kay Panginoong Jesucristo. Dahil kung mayroon tayong personal na relasyon kay Panginoong Jesucristo, pinamumuhay natin ang kanyang salita at hindi tayo nakukontinto na tayo lamang ay ligtas na. No. So yun, halimbawa ang church last week, ang church ng IBC ay merong kasama na kami doon, meron kaming tinatawag na billboard ministry. Ang laki pinagawa nila talaga niyan. Tapos doon sila sa mga kalsada at nagsasabi sila ng hello, sa mga dumadaang sasakyan ay mayroon lang yung billboard na yon na ganyan, tapos makikita lang John 3:16, mga ganyan, Jesus loves you, mga ganito, ganyan. Yan ay isang uri ng evangelism. Pwede natin gawin yan kung sino ang gustong mangyari yan, mga ka-Team Jesus. Gagawin natin, susuportahan natin yung mga chapter na yan, na tita, gusto namin yan, na halimbawa, every other week, kung saang area ng inyong lugar dyan na maraming mga sasakyan na dumadaan, o maraming mga tao na dumadaan, every other Saturday, halimbawa, at mag-print tayo ng parang ganito ba, na ako, pag halimbawa, pupunta kami sa mga market, supermarket, sa mga mall, ganyan, so sinusuot ko itong mga itong mga t-shirt ko, sinusuot ko. No, si Tito Brian, hindi siya makasuot dahil gusto niya kasi na mayroong ano ba yan, yung dito ba, yung bulsa. Wala man ganun mga bulsa. So sinusuot ko yung mga ito, hindi ako nahihiyang magsuot ng mga ganito. Kahit saan ako pupunta, pag nag-groceries, mga ganyan, para sa ganoon, ay nakikita nila ang aking word of God. At bahala ng Holy Spirit na mangusap sa kanila. Ganon yun. Bakit? Kasi may katawagan tayo eh. Ngayong darating naman na linggo, the Lord willing, sa hapon, ay mag-billboard na naman ministry at saka mag-evangelism, distribution of tracts naman naman kami. So, pwede natin gawin yan eh. Instead na mag-Bible study kayo, pumili kayo, gusto nyo ng Bible study? Bible study. Gusto ninyo ng evangelism? Okay, evangelism kayo, mag-distribute kayo ng mga tracts, o kaya, kung hindi, distribution of tracts, yung mga billboard na yun na malalaki, yan, ilagay ninyo dyan kung may kukuhang video sa inyo na ganyan. Tapos ang mga sasakyan, ang mga kami, halimbawa, nagwi-wave lang kami dyan pag may mga dumadaan na sasakyan, hawak-hawak namin yung mga malalaking billboards na yan na nakikita yung Word of God, nagwi-wave kami ng ganyan. Tapos kung naniniwala naman itong mga dumadaan na mga sasakyan, nagdadrive, nagwe-wave din sila, yung iba hindi pinapansin. So pumupunta kami doon sa mga area dito sa Houston na kung saan maraming mga Muslim.
maraming mga Hindus na doon sa area na yon na may maraming dumadaan. Kasi may mga area dito na mga lugar na common ito, mga groceries, mga kung ano na sa mga specific na mga relihiyon. So doon kami pumupunta at yan na, pinakita namin sa daanan. Doon kami sa gilid ng daan. Ang daan hindi yung dito sa malayo, doon sa may daan. O, nakikita nila yung billboard at kapag sila ay naniniwala, ang iba ay nagwe-wave, ang iba ay naghahank ng kanilang sasakyan. Tut, tut, tut. O, ang saya-saya. No? Pwede natin gawin yun. Nasa sa inyo yan. Kayo ang magdesisyon yan. At kung gusto ninyong tayuan ako tita, gusto kong maging billboard in charge. Oh. Iba rin ang in charge sa mga ibang ministry. Yan yung alimbawa si Sis Lian. Oh. Nag-message siya sa akin na tita, the Lord is giving me the burden na ako po yung manage doon sa mga bata sa children's ministry. Ganun ba? O siya lang naman na nag-message. Yung iba naman mga kasama natin, wala naman kayong pakialam. Hindi niyo man hiningi sa Panginoon kung Lord, saan mo ako gagamitin? Kasi nga, sinasabi, malapit nang matapos ang mundo. Nagkakabunga na ba kayo? Nagkakabunga na ba kayo? May bunga na ba kayo? So, ang sabi ng Holy Spirit sa akin, 'di ba? In-announce natin na mayroon tayong monthly raffle para sa mga early birds dito at perfect attendance. Ang sabi ng Holy Spirit, no. Kasi yung mga early birds at perfect attendance dito, mayroon na kayong love gift na ibinibigay dyan 5,000 per month. Pinaghati-hatian natin dyan. So sabi ko, paano pala yun, Holy Spirit? Anong gusto mo? Ang sabi ng Holy Spirit, magkaroon kayo ng showcase ng halimbawa, tawag nun yung breakfast, table and chair showcase, o kaya washing machine or other things, kitchen showcase, mga ganyan, no? Kitchenware showcase at iba pa. Sa mga Team Jesus members na mayroon silang invite sa buwan na yan. Yun pala yun, hindi yung early birds natin. May mga invites, may mga napatanggap kay Panginoong Hesukristo. Mayroon silang mga bunga sa buwan na yan. Bunga. So yun pala ang gagawin, hindi yung early birds ninyo. Kasi ang early birds natin at perfect attendance, mayroon ng love gift yan. So ako, Holy Spirit, sabihin mo yan kung kailan mo gustong sabihin. Kaya ngayon ang gusto niyang sabihin. See? Bawat isa ay mayroong katawagan. Ngayon, kung kontento na lang kayo, o sino wala kayong mga invites, basta na lang kasama ninyo. Ikaw, nandito ka palagi. Ilang taong ka na ba dito? Nasaan ang invites nyo? Magti 3 years na kayo rito, magto 2 years na kayo rito. Where are your invites? Kayo pa rin. Kahit ang inyong Bible study, ang ating Bible study, wala kayong invites. So, paano tayo ngayon magbubunga? Paano ibubuhos ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga pagpapala sa ministry kung hindi tayo gumagalaw? Kung wala tayong bunga? Paano? Kayo ang nandiyan. Kayo ang may pribilehiyo na makapag-invite ng mga kapatid, makapag-invite ng mga kaibigan nyo, makapag-invite ng mga kilala ninyo na ganito, ganyan. Kayo ang may kakayahan, kayo ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, no? Na ipagdasal ang mga ito, na ipatanggapin kay Panginoong Jesucristo ang mga ito. Nasa sa inyo yan.
mag-report kayo sa akin sa katapusan ng buwan. I-report nyo sa akin, tita, na kapag sa buwan ng September ay ganito po ang naging aking bunga. Ang aking pinsan, o picturean nyo siya, ganito magkasama kayo, ang aking pinsan ay nabahaginan ko siya ng salita ng Diyos. O kaya mayroon po akong invite dito, tita, na si ganito ganyan, na miniminister ko siya, ini-encourage ko siya sa kanyang sitwasyon, ganyan. Para masama kayo sa raffle ng showcase. Hindi pala ganun kasimple yung showcase na yun. Mayroon pala siyang requirement. You see? Kontento na lang ba tayo? O magti 3 years na kayo dito? Sino mga invites nyo dito? Meron na ba kayo napatanggap kay Panginoong Jesucristo? Sa loob ng 3 taon na nandito kayo? Sa loob ng 1 taon, 2 taon, 3 taon na nandito kayo sa ministry? Meron na ba kayong na-encourage? Meron na ba kayong na-invites dito? Nasa sa atin yan, mga ka-Team Jesus. No? Sapagkat, kung mayroon tayong burden sa ating kapwa, na gawin natin ang nararapat, ingin natin yan sa banal na Espiritu. Holy Spirit, give me the burden, Lord. Na hindi tayo maging complacent ba? Ang ibig sabihin ng complacent ay okay na tayo, wala nang problema, basta kay mapayapa ang buhay natin, basta kay magkasundo kami ng pamilya ko, basta mga anak ko maayos, ligtas sa anumang kapahamakan, okay na ako. That is what we call complacent. No? Complacent. Na ibig sabihin ng complacent, ay kontento ka na lang. No, hindi ganun ang mga Kristiyano, mga ka-Team Jesus. Ang mga Kristiyano, ay we go out from our comfort zone, lumalabas tayo, nang i-invite tayo, na ganito tayo, na ganito tayo. Halika, join kayo sa aming Bible study, mga ka-Team Jesus, ang mga kapatid. O kung hindi ka man makapag-join, pwede ba kitang ipag-pray na ganito, ganyan? Alam mo, nakaranas. Testimony ninyo yan eh. Testimony ninyo yan, mga ka-Team Jesus. Investment ninyo yan sa langit. But tingnan ninyo, tayo pa rin ang nandito. So, kailangan nating malaman, sabi ng Holy Spirit, may accountability tayo sa ministry. Kami ni Tito Brian, ginagawa namin ang aming mga katungkulan. Katungkulan ko na nandito magbahagi sa salita ng Diyos. Katungkulan namin na magtrabaho kami rito para sa ganoon ay mayroong gagamitin ang Panginoon para suportahan ang ministry. Ang tanong, ano ang party mo sa ministry? Ano ang katungkulan mo, ang katawagan mo sa ministry? Yan ang tanong. Tingnan ninyo, ilang taon na kayo rito? 2 taon? 3 taon? Sinong mga invite ninyo? Malaman nga natin. Ikaw, Tricia, Evelyn, Jerome, Jeanette, Sandy, Sharon, Tita Jolie, Lisa. Sino sa inyo rito? Marina, Jonalyn, Mary Jane, sino sa inyo dito may mga invites? O sino nag-invite sa inyo para kayo? Kasi kung umabot na kayo, naging Team Jesus member na kayo, hindi na kayo invite ni ganito, ni ganyan. Tapos na yun eh. Ngayon sa kasalukuyan, anong mga invites nyo? Mga invites nyo? 3 years na kayo dito sa ministry. No? Oh, si Doreen, si Michelle, Evelyn. Sino mga invites nyo? Meron ba kayong mga invites? May mga bunga ba kayo? Wala kayong mga,
nga. So, i-message ninyo ako. Gawin natin, simulan natin sa month of August. Sa month of August, meron bang mga Team Jesus dito na mayroong mga invite sa month of August? I-message ninyo ako. Sino mga invites ninyo? Sino mga invites ninyo? Huwag ninyo nang isama ang mga invites ninyo sa mga yung naging Team Jesus member na tapos na yun sila eh. Ngayon ba sa kasalukuyan sa month of August? O sino yung halimbawa si sister sino ba yun? Si Lian, may bago tayo nga, 'di ba? Mga bago yan sila, si Lian, si Marina, si Brother Rolando. Tapos sino yung mga bagong naging ano sino yun, si Sister Jonaline, 'di ba? Mga bago yan sila, no? Apat sila, 'di ba? The rest, sino pa? Sino pang may mga invites diyan? Halimbawa, nandito si Jovi, dito si Josephine. O sino mga invites? Sinong nag-invite sa kanila diyan? No? Sinong mga invites nila? Sinong nag-invite sa kanila? Ayan, si Sis Evelyn, ay meron siyang invite sa loob ng 3 years. Mag 3 years ka na pala, Sis Evelyn. Si Angeline, sino pa? Si Angeline, sino ang sa loob ng 3 years, si Sis Evelyn, ay meron siyang invite. Sinong invite niya? Ayan. Sino yung mga may invite? Sige. Sa loob ng 3 years, may mga sa loob ng 1 year. This year na mga invite. August natin, ano natin yan, magkaroon tayo ng showcase. Final natin sa August. Sinong may mga invites from January to August, yan, sila ang magiging qualified para sa ating Team Jesus Showcase Raffle. So, yan ang gawin natin, mga ka-Team Jesus, sapagkat alam natin na tayo ay may mga obligasyon para sa Panginoon. So, hindi tayo, kailangan nating kumilos. So, sino-sino sa inyo rito ang gusto rin na maging leader ng evangelism team? Maging leader, servant leader ng tinatawag nating billboard. O, magpapagawa tayo ng mga tarpaulin na yan ang sasabihin natin, yan ang papagawa natin. Tapos, sinong gagawa ng frame? Kailangan may frame yan para hindi siya masisira. At hahawakan lang natin yan dyan. I-video natin kayo. Ayan, evangelism ministry, billboard ministry. Ayan. So, sino ang gusto niyan? Mag-message kayo sa akin. At tita, ako, pagdasal niyo muna. Okay. Saang chapter ka? At iyon ang susuportahan natin dyan. Hallelujah. No? So, yan ay tingnan natin, i-message ninyo ako personally kung sino ang may mga invites from January to August at sila ang magiging qualified sa ating showcase. Showcase natin. Qualified kayo. Hallelujah. Holy Spirit, thank you Lord sa iyong kabutihan. Patawarin mo kami, Holy Spirit, kung kami po ay naging complacent, kung kami po ay naging komportable na lang po, na kami ay nailigtas na. Panginoon, patawarin mo kami, nakalimutan namin na kami ay bahagi ng iyong katawan. At bawat isa ay mayroong katawagan. Lord, patawarin mo kami po, patawarin mo ang aming mga kapatiran, na naging complacent, na naging kontento na lang, na sila ay ganito, na sila ay ganon, Lord. Hindi sila namumunga, Panginoon, hindi kami namumunga, patawarin mo kami, Lord. Malapit na pong matapos ang mundo, Panginoon, at tulungan mo kami na mapigilan namin ang aming mga sarili, na hindi gumawa ng masama, para sa ganoon po ang aming buhay ay maging kaiga-igaya sa iyong harap, sa harap ng Diyos Ama,
at sa pamamagitan ng mga buhay namin ay makapagkumbinsi kami ng mga tao, ng aming mga kapatid, ng aming mga magulang, ng aming mga pinsan at sino pa man, mga kapitbahay namin, upang sa ganoon, Panginoong Diyos, ay makilala nila si Panginoong Jesucristo at dadami po kami sa ministry mo, sa Team Jesus na magagamit mo, Panginoon, para sa iyong ministry, para sa anuman pong plano mo sa buhay ng bawat isa sa iyong ministry, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin. Salamat, Holy Spirit, sa pagkakataon na kami po ay nirebuke nyo, na hindi kami magaya sa fig tree na sinumpa mo, Panginoong Jesucristo, dahil hindi namumunga, kundi kami po ay magbubunga para sa iyong kapurihan, na mayroong kaming may mga taong makatanggap sa iyo, Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng mga buhay namin. Bigyan mo kami ng boldness, bigyan mo kami ng kapangyarihan, Lord, na hindi po mahihiya. Yung kapangyarihan, Lord God, na maibahagi ang iyong pagmamahal, at hindi kapangyarihan na natatakot, kundi kapangyarihan na mabahagi ang iyong pagmamahal sa aming kapwa, sa mga taong wala pa sa iyo, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kabutihan ng Lord. We praise you and we adore you, Father. Hallelujah. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na muli naming ma-renew ang aming pananampalataya sa iyo at ma-ignite namin ang aming mga espiritu na magpatuloy at sundin ang kalooban ng Diyos, mabahagi sa mga salita sa aming kapwa, O Diyos, at nang mamumunga kami at magkaroon kami ng investment sa kaharian mo. O hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat po, at anuman po ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, Lord, sa bawat isang mga kahilingan, Panginoon, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Diyos na puno ng kaawaan, ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat. Salamat po, Panginoon. To you be all the glory and honor, Father, in Jesus' name. Amen. Ayan, hanggang sa muli. Jesus loves us. Bye-bye.